Ito, inaasahan natin ito na may pananabik, may kagalakan. Dahil alam natin, ang Panginoon sa Kristo, siya ay nasa langit na, no? Pero pwede tayo magkaroon ng communion sa Kanya sa pamamagitan din ng gawain ng Lord's Supper. Na pinagkatiwala niya sa kanyang iglesia, na ito'y nagpapatuloy na mangyari at perpetual hanggang sa araw ng kanyang pagkakas. At sana mapaalalahanan din tayo na ang Panginoon sa Kristo ay muling babalik. Christ will come again. At ang isa sa mga tumitiyak na elemento na ang pangakong ito ay totoo at ito ay matutupad, yung pong ating matapat at solemn at joyful celebration ng Lord's Supper. At kung mayroong isang mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng ating atensyon sa tuwing tayo bumabalik doon sa nangyari sa krus, doon sa nangyaring sakripisyo, ay yung pong kahalagahan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Tama-tama doon sa mga inawit natin kanina, binibigyan din doon yung blood ng Panginoon sa Kristo, the blood that was shed at the cross of Calvary. May dalawang bagay lang na gusto kong bigyan natin ng pansin sa dugo. No? Una-una, blood is a symbol of life. Ang dugo po ay simbolo ng buhay. At talagay ko naman alam ng bawat isa sa atin dito ng kahalagahan ng dugo. No? Kaya merong tinatawag na blood transfusion, di ba? Yung pagsasalit ng dugo. Pag may nangangailangan ng dugo sa kanyang katawan, kulang na ito, sinasalinan siya. It is a method of transferring blood from one person to another. Sa proseso ito, literally, ang tinatransfer talaga ay hindi lang dugo, kundi buhay. Mga kapatid. Kasi yung pong dugo na dumadaloy sa katawan natin, buhay po yun natin. No? At maraming mysterious quality ang blood na maging ang siyensya ay hindi pa lubos na nadi-define, nadi-describe, at napafatom. Alam natin ito, pag tinignan mo, parang simpleng dugo lang. Pero ito pong isang fluid na ito na dumadaloy sa katawan natin, ay nagdadala po ng pagkain, ng oxygen, ng sustansya, para i-sustain yung ating pong bodily function. Kung walang dugo na dumadaloy, no? Wala pong bodily function na mangyayari. Hindi magpa-function ang ating mga katawan. Alam natin yan, sa pag-aaral natin sa science. Ang dugo rin ay lumalaban sa karamdaman. No? Na pumapasok sa katawan natin at ito po ay tumutulong din para isambabi o alisin yung mga tinatawag ba nating waste products na pumasok dito sa ating katawan. Toxic. Tama si Kuya Mark. Hindi ko alam kung tama ba yung nabasa ko. Pero ko, siguro, ko-confirm ito. Correct me if I'm wrong. May mga kaalaman dito sa medicina at sa anatomy. Nagkakamali ako. Yung pong sinasabi nila na every minute ay nagsisirculate daw po ng 2 beses every minute ang mga dugo sa katawan natin habang ito ay pinapump ng ating puso at para dumaloy sa bawat network ng ating katawan, sa arteries, sa veins, sa every cell in the body to supply and to cleanse our system. Walang bahagi ng ating katawan ang pwedeng mabuhay kung walang dugo na dumadaloy doon. Marami pa tayong pwedeng sabihin dyan. Marami pa tayong pwedeng malaman patungkol sa dugo. Mag-google lang kayo. Marami kayong makikita dyan sa Google patungkol sa blood. No? Wala tayong time to discuss everything. No? Even the medical research has not fathomed the remaining secret to what blood can do to sustain life. Ang sikreto, yung mga bagay na hindi pa natin alam patungkol sa hiwaga ng dugo na dumadaloy sa katawan ng isang tao, ang Diyos lang nakakaalam. Isipin mo, sa dugo, diba si Joan,
nagpapatumay sa kanya na yung mga tawag blood came. Dugo lang yung konting tinumuha lang dito sa dugo natin. Pwede nang malaman kung nakikita na yung cholesterol level mo, sugar level mo, yung problema mo sa kidney, kung meron man, kung may problema ka pa sa atay, di ba? Lahat yan. No? Sa dugo nakikita. Ganun ka, sabi natin, ganun kayaman itong dugo na meron tayo. At marami pa siguro hindi pa tayo alam. Isang bagay lang tiyak natin, ang Diyos ang nakakaalam na lahat. Yet whatever remains hidden, it is clear that the blood is an essential ingredient of physical life. Now, sa John chapter 6, verse 53, mababasa natin ang ganito mga salita ni Jesus. Sabi niya, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Maliban ninyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang dugo, walang buhay sa inyo. Ang mabigat yung salita niyo. Alam natin na yung lingwahe yan ay hindi literal, kundi yan ay figurative. Gumamit ang Panginoong Kristo ng tinatawag na language of consumption to describe what is faith is all about. Eating and drinking. Now, madali natin intindihin yan. Eating and drinking. Ginagawa natin yan araw-araw. No? O kung kayo ilang beses ba kayo kumain sa loob ng isang araw, siguro isang ba sa inyo, 7 o 8 pa. No? You do it. Masan, hindi mo na iniisip. Hindi mo na pinag-iisipan yan. No? Eating and drinking. Intindihin. And faith is like eating and drinking. Ang pananampalataya ay tulad sa pagkain ng Panginoon. Now, clearly, ang sakripisyo doon sa krus ang nasa isip dito ni Jesus. Yung kanyang bagay niya. Yung kanyang katawan na pinarusahan, sinaktan, pinugbog, at pinatay. Yung dugo na umagos mula sa kanyang, sa loob ng kanyang katawan, no? Ay, yun ang kanyang tinutukoy. Yung nangyari doon sa krus. At yung mga bagay na yun ay dapat ma-appropriate ng isang tao sa daan ng pananampalataya. We have to appropriate this in the act of faith, like eating and drinking. At kapag nangyari yan, this will produce life. Life. This will produce life on the part of them who believe. Kapag ikaw ay nanampalataya, buhay. Ang kapalit nito sa buhay ang ibibigay nito sa iyo. Bakit? Bakit? Sapagkat ang dugo ni Jesus ang naglilinis sa ating kasalanan. Ang dugo ni Jesus ang nag-aalis ng galit at puot ng Diyos sa atin. Ang dugo ni Jesus ang siyang nagbibigay ugnayan kay Kristo at sa mga makasalanan na mga mananampalataya. Ang dugo ni Jesus ang nagbibigay katiyakan sa kapatawaran na siyang hahantong sa buhay mo. Kaya nga pwede natin sabihin, the blood of Jesus is a symbol of life for them who believe. Pero ang pananampalataya, madaling sabihin, madaling bigkasin, dapat maging totoo rin. At paano magiging totoo ang pananampalataya? Ang pananampalataya totoo ay dapat galing sa puso. Hindi inusal lang ng bibig. Galing sa puso. Sabi ng Biblia, Romans 10, 9, and 10. Familiar sa atin yung verse na yan, in English. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Dapat daw ay manampalataya sa pamamagitan ng puso. Isang pananampalatayang dinidikta ng ating puso. Ito ang
dapat na pananampalataya na meron tayo. Hindi yung pananampalataya umuusal lang sa ating bibig. Kasi kung ating babasahin sa Biblia, mahirap talaga manampalataya ang isang tao. Galing sa puso. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Biblia, ang ating puso ay tulad sa isang bato. Paano mananampalataya ang isang puso bato? Kantang ganyan, di ba? Puso bato. Paano mananampalataya yun? Malaking problema yun. Eh alam nyo, yung physical heart, yung puso natin dito sa loob ng dibdib natin, malaki ang role niyan, di ba? Sa pagsisirculate ng blood sa ating katawan. Kaya kung may problema yung puso, magkakaroon ng problema yung sirkulasyon ng ating dugo. Kaya mayroong naka-high blood o nalulow blood. Di ba? At kung may problema yung puso natin, pag hindi na-address yan, magkakaproblema rin ang ibang bahagi ng ating katawan. Sabi ng Biblia, ang puso daw natin ay bato, at ang puso natin ay madaraya. Jeremiah 17, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. At anong lumalabas daw minsan sa puso natin? Masasamang isipan, masasamang gawain. Matthew 15:29. Kaya mga kapatid, ang totoong pananampalataya, galing sa Diyos. No? Kasi, kung galing sa atin, ano tayo mananampalataya? Matigas ang puso natin, madaya ang puso natin, masama ang puso natin. Paano tayo mananampalataya? Kinakailangan ang Diyos gumawa ng paraan sa ating puso. At ang Espiritu Santo ay hindi lang nagbibigay ng liwanag sa ating mga isip para maintindihan natin ang katotohanan, kundi kumikilos siya sa ating puso. Pinapalitan niya ang ating puso. Merong heart transplant na nangyayari. Heart transplantation na nangyayari. He take away the heart of stone and give us a new heart. Ezekiel chapter 11, verse 19. Bibigyan niya tayo ng bagong puso. Kaya yung totoong nananampalataya sa kanyang puso ay isang taong inalis na ang dating pusong bato, pinalitan ng isang pusong laman. Pero kung isang doktor, si Christian Barner, ang pangalan niya, may kinuwento siya tungkol sa isang inoperahan niya sa puso. Isang pasyente na pinalitan niya ng puso. Pagkatapos mangyari ang operasyon, nagkamalay na yung pasyente, sabi ng pasyente, gusto kong makita yung aking dating puso. Ay sabi ng doktor, sige, kinuha niya sa laboratorio yung puso niya dati. Yung puso na nag-malfunction na may problema na. Kinuha sa laboratorio, nakalagay sa isang botelya. No? At pinagmasdan ito ng maigi nitong lalaki ito. Dati niyang puso kanyang pinagmasdan. At inisip niya, ito yung puso na dati ay nagpapump ng mga dugo. No? At nagka-depresya, nagka-problema, hindi na makapag-pump. Kung hindi na palitan ito, sigurado wala na rin ang buhay. After a long pause, pagkatapos ng mahabang pagmamasid at pananahimik, siya yung bumigay at kanyang sinabi, ako'y nagagalak sapagkat ang aking dating puso ay inalis na. I am glad that I don't have that old heart. Ang dugo ng Panginoon Kristo ang nagbigay ng buhay sa atin bilang makasalanan. At ang buhay na ito ay ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil mayroon na tayong bagong puso na ibinigay ng Espiritu sa atin. Kaya nga dakila ang biyaya. Dakila ang kaligtasan. Na naiintindihan, na naunawaan, niyakap natin at ating nararanasan. Ating pinakakawakan. Sapagkat ang dugo ni Jesus
bagay na dapat din tayong maintindihan. Blood as a symbol of death. Ang dugo hindi lang nagbibigay ng buhay, kundi pag pinag-uusapan natin yung shedding of the blood, pagtigis ng dugo, ano ibig sabihin nun? Kamatayan ang ibig sabihin nun. Blood means death on the part of Him who gives life. Romans chapter 5. Please turn your Bible to Romans chapter 5, verse 8 and 9. Maybe. Romans chapter 5. Ito po sinabi ni Apostol Pablo. Subalit, verse 8, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Verse 9, lalo pa nga, ngayong ikinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang dugo na nagbigay ng kaganapan sa isang mananampalataya ay naging kamatayan ng nagbigay nito. The blood that justifies means death from Him who justifies the ungodly. Yung pong dugo na ibinubudbud ba sa lumang tipan, yung dugo ay ibinubudbud doon sa altar, dugo ng mga hayop yun. Yung po ay dugo hindi galing sa sugat ng hayop o galos ng hayop. Ano ba? Nasugat sila, nagdalusan sila, kukunin yung dugo, ibubudbud. Hindi po. Saan galing yung dugo niya? Dugo sa mga hayop na pinatay. Pinaslang. Ganon din ang ating Panginoon sa Kristo. Ang dugo na lumabas sa kanyang katawan, no? Ay nangahulugan ng kamatayan. Hindi po isang botelya lang ng dugo ang nakuha na wala sa kanya. In fact, most probably ang kanyang kamatayan ay naging mabilis doon sa krus. Kasi alam nyo, ang purpose po ng krus ay to prolong your agony. Pero naging mabilis ang kamatayan ni Jesus doon sa krus dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo sa katawan. It was painful and difficult. Hirap, masakit, ngunit dakila at sapat para bigyan tayo ng buhay. Ang dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Isang dakilang gawa, isang mahirap na gawa, ngunit nagbigay ng sapat na paraan para tayo magkaroon. Ano na isa sa mga pangarap ko? Di ba lang kung matutupad ba itong pangarap na ito? Ay makapunta ko sa Jerusalem. Baka meron gusto mong bayad ng ticket ko. Hindi lang. Pero pangarap ko lang yan. At kung makakarating man ako doon, ang isang gusto kong puntahan hindi yung Bethlehem na kung saan ay doon pinanganak si Jesus. Hindi yung Galilea na doon nananalag si Jesus na matagal. No? Lumaki siya roon sa Nazareth. Gusto kong puntahan ay yung lugar na kung saan doon si Jesus. Pinanganak yung Golgotha. Meron daw po isang mangangaral, nagkaroon ng opportunity na makarating doon. Nag-tour siya. For the first time, makakarating siya sa hill, kung saan doon daw pinako ang Panginoon sa Kristo. Siyempre, may mga tourist guide din, di ba? Pumunta ka doon. So, pinasabi, yung lugar na yan, describe niya. So, nung sabihin ng tourist guide, yung aming aakyatin ngayon na burol, diyan sa dulo na yan, pinaniniwalaan ipinako si Jesus. Si Jesus na kinikilala na tagapagligtas ng mga Kristiyano, sabi ng tourist guide. Nung marinig ito ng preacher, agad siyang naging mabilis sa paglalakad at aakyat at naiwan niya ang kanyang mga kasama na yung tourist guide. At nung marating niya yung pinakasamit
na kung saan doon daw ipinako ang Panginoon sa Kristo. Biglang nag-iba ka ng pakiramdam. Naging emosyonal siya. Nanginig siya. Nag-tremble siya ng gusto. At nung makarating yung pong tourist guide, sabi, "Sir, ano nangyari sa inyo? Parang nakarating na kayo sa lugar na ito. Ano ba nangyari?" Tumahimik siya sandali at sinabi niya, "Tama, nakarating na ako sa lugar na ito. 2,000 taon na ang nakaraan. 2,000 taon na ang nakaraan, dito namatay ang aking tagapagligtas. 2,000 taon na ang nakaraan, dito lumabas ang dugo niya sa kanyang katawan upang ako'y magkaroon ng buhay. Nakarating na ako rito. 2,000 taon na ang nakaraan sa daan ng pananampalataya." Mga kapatid, ganon din ang bawat isa sa atin. Hindi siguro tayo magkakaroon ng pagkakataon makarating sa Golgotha. Kung meron man tayong pagkakataon, well, salamat. Blessing din yan. Pero kung hindi man, kung naging Kristiyano ka, nakarating ka ng 2,000 years. Jesus died in that place for you. At kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya, dinala ka na niya roon, sinama ka na niya roon sa lugar na yun. Doon, nagdusa siya upang bigyan ka ng buhay, upang dalhin ka sa Diyos ng walang dungis at walang bakit. At sa ating pag-alaala sa nangyari doon, sa pamamagitan ng Lord's Supper, sabi, mapaalalahanan tayo ng dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos sa mga makasalanang tulad natin. At dahil sa nangyari doon sa Diyos, meron tayong buhay. Meron tayong buhay na makulay. Buhay na tiyak. Buhay na wala. Kung hindi ka mag-Kristyano, wala ka pang buhay. Kung hindi ka pa mananampalataya, lahat ng iba'y walang kabuluhan. Lumapit ka kay Jesus ngayon sa daan ng pananampalataya. Tanggapin mo, kainin mo, inumin mo ang kanyang dugo sa pamamagitan ng pananampalataya. At matatakasan mo ang hatol ng Diyos sa mga kasalanan sa araw ng pagkakas. Aming